So, tapusin na po natin yung series natin ngayon. Po, yung mga first time po, saktong-sakto po kayo, patapos na po ang series namin. Pero magsisimula po ulit tayo next week. Okay, tapusin na po natin yung series natin ngayon na pinamagatan natin God's Wisdom for your questions. Sabihin mo nga sa katabi mo, there is God's wisdom for your questions. Siguro napatunayan na po natin mga kapatid, no? For 13 weeks ay pinag-uusapan po natin ito, no? Na meron talagang karunungan ang Diyos para sa bawat tanong natin sa buhay Kristiyano. And mapapatunayan pa rin po natin ito sa mga susunod pang panahon, kahit tapos na po yung ating serye. No? Kasi may relationship po tayo kay Lord, and you will find out na kapag ikaw may tanong, lapit ka lang kay Jesus. Isumbong mo kay Jesus, huwag kay kung kani-kanino. Kay Jesus mo isumbong ang iyong mga alalahanin, isumbong mo kay Jesus ang iyong mga tanong, isumbong mo kay Jesus ang mga problema mo, sabihin mong lahat kay Jesus. Kaya nga po yung mga disipulo po ni Jesus, di po ba, nung nakasakay po sila sa bangka at natutulog si Jesus at sinisiklot-siklot na sila ng malalaking alon dahil biglang may lumabas na bagyo, sino po ang nilapitan nila mga kapatid? Si Jesus. Wala na po silang choice. Ang liit lang po ng bangka, kasya lang po sila, wala na silang ibang malalapitan dahil sila pong magkakasama ay nahihintatakutan na, no po, at nakita po nila yung kanilang Panginoon, yung kanilang Master, yung kanilang Teacher, yung kanilang tagapagligtas, natutulog. Habang may problema, tanong mo sa katabi mo, ganun ka ba? Pag may problema ba tayo, natutulugan natin? Si Jesus, natutulog po siya. Tapos nilapitan po siya ng kanyang mga disipulo. Alam po nila kasi kung sinong lalapitan nila eh. Si Jesus. At nung nilapitan po nila si Jesus, sabi nila kay Jesus, Lord, Lord, di po ba kayo, ano't kami po, tayo po ay mamamatay na. Ang nakagising po kay Jesus ay hindi po yung bagyo. Ang nakagising po kay Jesus ay yung tawag ng kanyang mga alagad. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, tawag na. Tawag na. Amen mga kapatid? Lagi po si Lord ay sa atin, nagmamalasakit. So, tuloy na po natin ang ating pong series. Tapusin na po natin ngayon. Para po sa ating last question. Nga pala, meron pa pala. Excited po akong matapos, muntik ko po malimutan na next week po pala. Sorry, Pastor. Meron pa pala, meron pa isang tanong. Praise God. So, next week. Sabi mo sa katabi mo, balik ka. Ayan. So, ito po yung penultimate. Second to the last. Sasagutin po natin yung tanong na sino po ang tinutukoy ni Jesus sa Matthew 7:21-23. Sila po ba ang mga taong kumilala at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas? Ngunit ayaw namang magpatuloy sa biyaya niya at naniniwala pang nawawala ang kaligtasan. Kaya't namumuhay sila sa ilalim ng kautusan at iniaambag ang mga sarili nilang gawang mabuti para pagpalain. Haba ng tanong, ano po? So, sana po ay maalala natin. Pero, yun lang naman po ang tanong doon yung pinaka-main. Sinong tinutukoy ni Jesus sa Matthew 7:21-23? Okay? So, pag-usapan po natin ngayon ang isang mensahe, pinamagatan nating, Depart from me. Si Jesus po nagsabi niyan. Depart from me. Ang sasagutin na lang po natin, kung ikaw ba yung sinasabihan niyan? O kung hindi ikaw ang sinasabihan niyan? At kung hindi ikaw, sino? Depart from me. Makibukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 7 verse 23. Sabi po sa New King James Version, and then I will declare, si Jesus po ito nagsasalita, I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Marahil po mga kapatid ay wala ng ibang pangungusap ang mas naglagay ng takot at pangamba sa puso at isip ng mga born-again believers, ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, simula pa noon hanggang ngayon, kaysa po sa mga katagang ito. Nakabold na. Basahin nga po natin yung nakabold. Depart from me. Nakakatakot po yan. Ang sabihin po ito ni Jesus sa mga tupa niya, ay pinakamatindi na po itong rejection. Pinakamatindi na po itong pagtanggi kapag sinabihan ka, kung ikaw ngayon, ng depart from me. Ang sabihin po ito ni Lord ay nakakatakot, nakakapanliit. Ano po? Kahit na nga i-imagine na lamang po natin yung possibility
ay nagpapanginig po sa atin at napapaisip po tayong posible kayang ako yung sinasabihan ni Jesus doon sa Matthew chapter 7, 21 to 23. Ako kaya yun? Sabi nga natin, tanong nga natin, ako kaya yun? Yan. Pag-aralan po natin, ako kaya yun? No po? Marami po kasi ang nagtuturo ng talatang ito na tungkol daw ito sa isang Kristiyano na nawala ang kaligtasan. Bakit nawala ang kaligtasan? Kasi nga, may relationship na siya di umano kay Lord, tapos sinabihan siya ni Jesus ng, depart from me, aba, nawala na yung kanyang kaligtasan. Ngunit kung masusi po nating susuriin mga kapatid, there is no way na tungkol ito sa mga mananampalataya na sa sobrang dami ng kasalanan nila ay nireject na sila ni Jesus. Pinalayas na po sila ng Panginoon. Bakit? Malinaw po kasi sa talata na ang mga taong sinabihan ni Jesus ng depart from me ay mga taong he never knew. Ay po, sabihin po natin ulit. And then I will declare to them, ang sabi ni Jesus? I never knew you. Hindi kita nakilala. Depart from me. So, sino sinasabihan ni Jesus dito mga kapatid? Mga taong hindi niya kilala. Tanong, kilala ka ba ni Jesus? Ayan, parang 7 lang yata yung talagang malakas ang loob na nagsabing, kilala ko ni Jesus. No? Tatanungin ko po ulit kayo, kilala ka ba ni Jesus? Ayan, dumami-dami naman. I never knew you, sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi po sila nagkaroon ng relasyon kay Jesus. Alam niyo, tinuturuan po natin yung ating mga anak, lalo na po yung mga maliliit. Anak, huwag kang sasama sa hindi mo kilala. Tama mga kapatid? Bakit natin sinasabi yun sa ating mga anak, lalo na yung anak natin eh, talagang sobrang cute. At mamula-mula pa yung pisngi. Ano po? Bakit? Sapagkat ayaw nating mapahamak yung ating mga anak. Kapag sumama po sila sa isang estranghero, kapag sumama po sila sa isang hindi nila kilala, kapag isinakay sila sa isang anong kulay ng van? Puting van. Kaya tinuturuan po natin yung ating mga anak na, huwag kang makikipag-usap anak sa mga strangers. Bakit? Kasi nga, strangers are people you do not know. Hindi mo kilala. It seems, nasabi ni Jesus Christ, I never knew you, parang sinasabihan dito ni Jesus Christ are those people who are strangers to Him. And that people whom He Himself is a stranger to them. No? At bakit naman po hindi sila nagkarelasyon kay Jesus? Di pasagutin po natin si Jesus. Kasi pag nag-aaral po tayo ng talata, maganda, pinag-aaralan po natin yung buong konteksto. Anong chapter po mga kapatid yan? 7. Therefore, para malaman po natin kung sino yung sinasabihan ni Jesus dyan ng depart from me, hindi na tayo lalayo sa chapter 7. Bayag kayo mga kapatid? Kasi nandun na yun. So, iisa-isahin na lamang natin, babasahin na lamang po natin, pasagutin po natin si Jesus. Ano po? Kung bakit marami po ang hindi nakakapasok sa makitid na gate ng kaligtasan para ma-enjoy sana ang relasyon sa Diyos. Umatras lang po tayo sa verse 22. Many, sabi nga po natin, many? Oh, yan. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Ang mga tao po noon mga kapatid at maging hanggang ngayon ay posibleng abalang-abala at okupado sa kanilang mga religious works. Sunday ngayon, Saturday kahapon, ang dami na po ang sinabing nag-worship sila. Ang dami po, yung iba nga po mga kapatid ay ang dami pang worship services. So, okupado po sila at hindi lamang po mga kapatid yan sa Christianity. Kasama po dyan mga kapatid yung binanggit na po natin dati ng mga iba't ibang religion. They are very occupied and so busy sa kanilang religious works. Sa sobrang kaabalahan po ay wala po sila marahil interest sa tinapos na gawa ni Kristo. So sa halip po, ang mga reliyosong panatikong ito ay nagmamapuri. Ano po ba yung nagmamapuri nila? Sabi niya, Lord, tingnan mo naman kung paanong ako ay nag-prophesy sa pangalan mo. Lord, wag sanang mawala sa iyong pagpansin kung paanong nagpalayas ako ng mga demonyo. Lord, sana makita mo, wag lumampas sa iyong atensyon kung paanong ako ay gumawa ng maraming himala. Ako!
Isa po sila nakatutok, mga kapatid. Ako, sa aking sarili, sa kagustuhan po nilang idepensa, ang ipinapalagay po nilang karapatan nila na makapasok po sa langit, ang focus po nila, mga kapatid, ay kung ano ang kanilang mga ginawa kaysa sa ginawa ni Jesus para sa kanila. Nakuha po natin, mga kapatid, there is a great difference, mga kapatid, kung ang focus mo ay nakatuon sa mga ginagawa mo para sa Kanya. Di umano. At sa ginawa na niya para sa iyo. At ano po ang tugon ni Jesus Christ? He never knew them. Ikaw, no, na nag-prophesy in my name, ikaw na nag-drive out ng demons in my name, ikaw na nag-perform ng many miracles in my name, I never knew you. Malinaw po, mga kapatid, na mga ito ay unbelievers. At hindi po believers na tila nawala ng kaligtasan gaya po ng itinuturo ng iba. Kasi pinantatakot po yan ng mga pastors, ng mga ministers, ibang ministers, lalo na kapag mixture. Kapag ang tuon ay grace plus works. Na kinakailangan, nakuha mo na yung grace, so kinakailangan, ikaw ay magtrabaho na, magpalayas ka na ng demonyo. Ikaw ay mangaral na, ikaw ay mag-perform na ng miracles, hanggang sa napunta na po doon yung tuon ng mga di umano ay mga anak ng Diyos. At pagod na po sila dahil meron po silang kotang kinakailangang abutin. Parang insurance. Para insured sa langit, kailangan magawa mo ito. Kailangan maano mo yung checklist. Magawa mo. Para ikaw ay mapunta sa langit. Sa kanila pong mga pagyayabang, paghahambog, pagmamataas at pagmamapuri, lumalabas po sa kanilang mga bibig yung kabaligtaran ng ipinapagawa po sa atin ng good news. Ano po ba pinapagawa sa atin ng mabuting balita? Hinihikayat po tayo, mga kapatid, ng gospel o ng good news o ng mabuting balita na huwag tumingin sa ating mga sarili. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumingin sa sarili mo. Kulang yan. Kahit na isipin mo pa ang galing mo, kahit na isipin mo pa ang tali-talino mo, kahit na isipin mo pang ang dami mo ng karanasan, kahit na isipin mo pang, sabihin mo pang, I am a man of this world. Ibig sabihin, I know everything. I know many things. Kapatid, ikaw ay kulang. Ikaw ay kapos. Huwag po tayong tumingin sa ating mga sarili. Yan po ang turo ng mabuting balita. No, huwag po tayong tumingin sa ating mga pagpupursigi, huwag po tayong tumingin sa ating mga performance, kundi sa ating tagapagligtas lamang. Amen, mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Jesus. Sa Kanya lang po tayo titingin. Ang mga taong naglalagak ng pagtitiwala sa sarili nilang magawa para lang pabanguhin ang kalagayan nila sa harap ng Diyos, ay pumapasok po sila sa napakaluwang na tarangkahan ng performance-based religion. Kapag nakatingin ka sa gagawin mo, ay, sisindihan ko to, gagawin ko to, aakyatin ko to, pupuntahan ko to, ipapatayo ko ito, and hopefully, kapag nagawa ko ng lahat ito, ay papapasukin ako sa langit. Pag doon ka nakafocus, kapatid, that is performance-based religion. Hindi yan ang mabuting balita. Nakakapagod yan. Ang matindi nun, pagod ka na nga, hindi ka paligtas. Biruin mo na pagod ka, tapos hindi ka ligtas. No po? Ang hirap po nun, mga kapatid. Pag naglaga ka ng pagtitiwala sa sarili mo, para lang to make yourself what? Mabango sa harap ni Lord. Ang ganyang uri po ng tao ay hindi po tunay na mananampalataya. Napag-usapan po natin last week. Ano po yung napag-usapan natin last week? Pakilabas nga po natin, basahin natin ito sabay-sabay. A person is made right with God, not by his works, but by his faith in Christ. Sana po malinaw na po sa ating lahat yan, mga kapatid. Ang isang tao ay dinideklarang matuwid sa harap ng Diyos, hindi dahil sa kanyang sariling gawa, dahil kulang nga yan at kapos, kundi dahil sa kanyang pagsampalataya kay Kristo. Kaya nga po, kung susuriin natin ang konteksto sa Matthew chapter 7, tinawag po ni Jesus yung mga sinabihan niyang, "Depart from me," tinawag niya po itong false prophets at ferocious wolves.
Ano po sabi sa Matthew 7:15? Watch out for false prophets. So, sino sinasabihan ni Jesus ng depart from me? Eto mga to. False prophets. They come to you in sheep's clothing. But inwardly, they are what? Ferocious wolves. Lalapit sa'yo, kala mo bait na bait, parang tupa. Yung nakalagay nga doon, they come to you in sheep's clothing, pero sa loob pala, kumukulo. Sa loob pala, pinagbabalakan ka ng masama. They are ferocious wolves at ikaw ay kakainin. Ano po? At marami na po ang nabiktimang ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, watch out. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. No? And then, sabi po doon sa verse 23, at ang mga false prophets na ito at ferocious wolves ay namumuhay po sa kasalanan. Yung sinabihan po ni Jesus na depart from me ay false prophets, ferocious wolves, ano sabi sa verse? Evildoers. Basahin po natin. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Tanong kapatid, evil doer ka pa ba? O righteous doer ka na? Righteousness doer ka na? Amen mga kapatid. Ang isang sumampalataya na kay Kristo, hindi niyan evil doer. Dahil yan ay binago na ni Lord ang puso. Amen mga kapatid? Pareho na kayo ng puso ni Lord. You are one spirit with Jesus. 1 Corinthians 6:17. Jesus now lives in you. God the Father now lives in you. John 14:23. The Holy Spirit now lives in you. 1 Corinthians chapter 3:16 and 6:19. Nakatira na po sa atin ang Diyos. Hindi ka na evil doer. At ang Diyos po mga kapatid ay hindi po mag-share ng kanyang space, ng kanyang bahay, ng kanyang tahanan kay Satanas. Amen mga kapatid? Kaya sabi ni Jesus, away from me, you evildoers. The Greek word there is anomia. Na ang ibig sabihin po ay lawlessness. Kawalan ng batas. Evildoer, iniquity, kasamaan, katampalasanan. Ikaw ba to? Hindi. Disobedience, pagsuway. Sin, pagkakasala. Sinner ka pa ba? Hindi na. Ikaw ay saint. Therefore, ikaw ba yung sinasabihan ni Jesus na, depart from me? No, kasi pinapalayas ni Jesus ay yung mga ferocious wolves, yung mga false prophets, yun pong mga evil doers. Gusto niyo pa po? Kasi meron pa eh. Ibinunyag po ni Jesus sa mga false prophets na ito, ang mga ferocious wolves na ito at evil doers na bad trees. Masamang puno. Tingnan niyo po sa Matthew 7:17. Hindi tayo maalis na sa context. Likewise, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears what? Bad fruit. Ang bad tree po ay namumunga ng bad fruit. Bad trip talaga. Ano? Kaya po, itong mga ito na sinasabi ni Jesus na, depart from me, bad trees po ito. Are you a bad tree? No, in fact, you are a good branch. Amen? Di ba nakita na po natin sa John chapter 15 that Jesus is the vine, you are the branches. Is Jesus is good? No, the tree is good. Are the branches good? Yes, sabi mo nga, I am the branch and I am good. I belong to a good tree. Amen mga kapatid? So kailangan nakikita po natin ito para nalalaman natin, ito yung identity ko. Para hindi ako matakot sa mga ipinantatakot sa akin. Napalalayasin daw ako. And ayon kay Jesus, itong mga false prophets na ito, itong mga ferocious wolves na ito, itong mga evil doers na ito, itong mga bad trees na ito, mga kapatid, ay foolish. Foolish. Sabi po sa Matthew 7 verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a what? Foolish man who built his house on the sand. Ano po? So, ang dami pong mga characteristics ng mga sinabihan ni Jesus ng depart from me, and none of these characteristics apply to you as a child of God. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. So, therefore, ikaw ba yung sinasabihan ni Lord na depart from me? No, hindi. Hindi ko yung sinasabihan. Patibayin pa po natin. Baka mamaya, may makalusot pa. Baka masabi, hindi, kayo talaga. Kayo talaga sinasabihan, hindi mga kapatid. Sa kabilang banda, tayo pong mga anak ng Diyos,
Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya ay kilala ng Diyos. Kasi yung sinabi ni Jesus na depart from me, hindi niya yung kilala, I never knew you. Pero may mga mababasa po tayo na tayong mga anak ng Diyos, kilala ni God. Ano po? Galatians chapter 4 verse 9, ang sabi po doon, but now that you know God, or rather, are known by God. Amen? Are you known by God? Kilala ka ba ni God? Alam ba ni God saan ka nakatira? Alam ba ni God pinagdadaanan mo ngayon? Alam na ba ni God ang solusyon sa problema mo? Amen. Sabi mo sa katabi mo, pumayapa ka na. You are known by God. Kilala ka ni God. Minsan po kasi mga kapatid, natitempt po tayo na mamuhay sa mundo ito na parang wala po tayong Diyos kahit Kristiyano ka na. Nalilimutan po natin mga kapatid, teka, hawak ako ni God ah. Teka, nakatira na sa akin si God. Teka, love ako ni God ah. Teka, hindi naman siya nagbabago sa akin ah. Teka, God cares for me affectionately. Nagmamalasakit sa akin ng grabe ang aking Diyos. Pero bakit po tayo mga kapatid nalulugmok kahit Kristiyano na? Kasi nalilimutan lamang po nito. Hawakan nga pa natin isip natin. Yan. Kaya po, every Sunday or every day, pag nagbabasa ka ng Biblia, you renew your mind. Sa tayo nagre-renew ng mind, mga kapatid, doon sa katotohanan na tayo'y biniyayaan na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen, mga kapatid? Doon sa katotohanan tayo pinagaling na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Na tayo pinalakas na tayo laging iniingatan ng Panginoon. Na tayo hindi ipapahamak ng Diyos. Na hindi niya tayo pinagplanuhan ng pangit o masama. Kundi lahat na ay mabuti para sa atin. Every good gift comes from God. Sabi na aklat ng James, the Father of lights from whom there is no change. Wala pong pagbabago. Kung hindi nagbabago ang Diyos, kung siya po ay nag-alaga na sa atin noon, kung pinagaling ka ni Lord nung 19 kopong-kopong, pagagalingin ka ba ni Lord ngayon? Amen, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos na ito na hindi nagbabago. Mag-settle po tayo, mga kapatid, sa katotohanan na kilala tayo ng Diyos. Amen, mga kapatid. Yung ibang tao nga, pinagmamapuri, kilala daw sila ng senador. Ama, yung ibang tao, sabihin, uy, kilala. Yung iba nga, kilala lang ng teacher. Ang laki na ng ulo. Kilala ako ni ma'am. O, kilala ka nga ni ma'am dahil ikaw ang pinag-e-erase ni ma'am. Ikaw yung lagi pinag-e-erase. Ikaw pinagpahawak niya lagi ng chalk. No, kaya kilala ka ni ma'am. No, kilala ko ng principal, kilala ko nito, kilala ko nito. Kilala ka ng kung sino-sino at ang laki-laki ng ulo mo at tila ba parang you own the world kasi nga kilala ka nito. Eh, ba't hindi tayo malugod, mga kapatid, at matuwa, at lumundag, at lumipad, gaya ng ahagil, gaya ng ating kanta natin, na kilala tayo ng Diyos. Hallelujah! You are known by God. Gusto pa isang talata, mga kapatid? Meron pa eh. No? Sabi po sa 2 Timothy 2:19, nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription. Ano po yung naka-inscribe? The Lord knows those who are His. Amen, mga kapatid? Are you the Lord's? Ikaw ba ay kay Lord? Therefore, ayon sa talatang ito, kilala ka ba ni Lord? Amen, mga kapatid? Kung napapangalanan ni Lord ang bawat bituin na hindi natin kayang pangalanan, ang pinakamalayo yatang bituin na napangalanan lang natin ay i-research nyo na lang. Diba? Ang dami na po eh. Diba? Ang alam po natin dati, Antares, no? Yan ang pinakamalaking bituin. Pero hindi pa pala yun ang pinakamalaking bituin. Kasi nga po, itong universe daw pong ito, mga kapatid, nag-i-expand. Hindi mo na nga maabot yung pinakadulo ng universe, nag-i-expand pa. Kung nag-i-expand ang universe, saan siya kumukuha ng espasyo para expandan? Amen, mga kapatid? Kasi kung ganito kalaki ang universe, tapos maki-expand pa siya, ibig sabihin may mas malaki pang space dito. And yet, sabi ng salita ng Diyos, pinapangalanan ni God yung stars by name. Yung stars by name. Kung pinapangalanan ni God yung stars by name, kilala niya ang pangalan mo. Amen. Kaya mamayang gabi, pag lumabas ka lang doon sa kalsada ninyo, kasi minsan, may pag namang problema tayo, minsan ang tingin po natin, ito lang yung mundo ko.
Ito, may trabaho ako, nakaka-pressure na trabaho. Toxic yan. No, ang hirap-hirap nung makisama dyan sa mga tao yan. Parang ang tingin mo, ang mundo mo, kapatid, yun lang ginagalawan mo. Pero mamayang gabi, mga kapatid, okay, mamaya na lang. Paglabas mo dyan, tumingala kang gano'n. Yung hindi ka makakita ng bubong. Yung hindi ka makakita ng puno, ang nakikita mo lang yung kalawakan. Lalo na mamayang gabi kung may stars. And then you remember that God has named every star. At kung kilala ni God yung lahat ng stars, how much more ikaw? Kaya nga si David, hindi po siya mapakali. Sabi niya, Lord, bakit gano'n na lang? Ba't gano'n na lang yung thoughts mo para sa akin? Sa Psalms. Gano'n na lang kalalim ang thoughts mo para sa akin. Kung paano na inaalagaan ng isang nanay yung kanyang anak, na pinasususo. Ganon din po tayo, tumatahimik din daw po tayo doon sa piling ng ating Diyos. Tumahimik din po tayo. Bakit? Because God knows us by name. Meron nga mga magulang ngayon, nalilimutan na po nila ang kanilang mga anak. Ano po? Si Mama po ngayon, ang tawag sa akin ni Mama minsan, Manong eh. Na si Mama sa bahay, sabi, Manong. Ang tinatawag ni Mama na Manong, yung kuya niya. Kaya, nagulat kami ni Mahal, kasi nga, ang tawag sa akin ni Mama, Manong. Sabi ko, Ma, anak niyo ko. Huwag niyo akong kalimutan. Nakakalimot po ang tao. Tapos, di ba ikaw nakasalubong ka sa bayan, tapos may nasalubong ka, tapos kinalabit ka, hoy! Ang matindi nito mga kapatid, nakaka-pressure, kilala mo pa ba ako? Teka, ikaw ang una nakakita sa akin, di ko magpakilala. Ano po? Lalo na pa mga kapatid, halimbawa, gaya po namin, Pastor, di siyempre, nagsalita ka na sa kung saan-saan, tapos biglang, sabi niyo, Pastor, di siyempre kilala ka niya. Pero hindi mo siya kilala niyo pa po ba ako? Sabi ko, sorry po, hindi ko na po kayo matandaan. Nakakalimot po ang tao. Sino nga ba yung artistang nasa dulo ng dila ko eh? Huwag mong lunukin. Hindi ko masabi yung pangalan eh. No? Bakit? Nakakalimot po tayo. Pero ang Diyos, hindi kanya nalilimutan. Lagi kanyang naalala. Hallelujah. Why? Because God knows you. Ang ganda ng mga kapatid, the Lord knows those who are His. Yung Kanya. Yung hindi Kanya, depart from me. Pero yung Kanya, kilala niya, alam niya, no? At pinapatuloy niyang pinagpapakitaan ng kabutihan. Of course, si God naman kasi may common grace eh. Pinagpapakitaan talaga ni God ang buong mundo ng kanyang kabutihan. Pero merong special grace para sa iyo na anak niya, sumampalataya sa Kanya. Amen mga kapatid, ang mga masasama nauulanan, galing kay God. Ang mga masasama naaarawan, galing kay God. Ang mga masasama nakakakain pa rin ng tulingan, galing kay God. Ang mga masasama nakakapasyal pa rin, galing kay God yan mga kapatid. But there are graces that are available only to the child of God. Why? Because the Lord knows those who are His. Amen mga kapatid. Na kung kilala ka ni God, palalayasin ka niya? O sagot na mga kapatid. Parang wala pa rin confidence. Kung kilala ka ni God mga kapatid, palalayasin ka ba niya? Hindi! Ano po? Bakit? Sapagkat ikaw ay sa Kanya. So therefore, malinaw sa mga talatang ito na kilala tayo ng Diyos at hindi po tayo yung mga hindi kilala ni Jesus sa Matthew chapter 7 verse 23. At bakit naman po mga kapatid, tayo mga tunay na mananampalataya ay magmamapuri sa anumang religious achievement natin? Isipin na lamang natin mga kapatid, lalo na po tayong mga nakakaunawa na ng biyaya. No, na dito po sa lupa, naunawa na po natin ang biyaya, wala na po tayong binanggit na kundi si Lord, yung grace ni God, yung kanyang kagandahang loob, yung kanyang pabor, no, yung hindi nauubos niyang biyaya. Tapos, biglang pagdating sa langit, ipagmamapuri mo sa Panginoon yung na-prophesy. Samantalang dito, sanay na po tayong ang ating niluluwalhati ay ang God of all grace. Tapos pagdating sa langit, mga kapatid, ang ipagmamapuri mo kay God ay yung mga himalang nagawa mo.
Ay yung mga pinerform mong miracles, mga kapatid? At the final judgment, are you going to boast about what you did for God or what God did for you through the finished work of His Son, Jesus? Ano ipapagmapurin natin, mga kapatid? Yung tinapos na gawa ni Kristo. Kaya po yung mga tunay na mananampalataya, markado po yan ng solid na pagtitiwala lamang kay Jesus. At wala na pong iba. Amen po, mga kapatid? Sabi ng Galatians 6:14, But far be it from me to glory. Wala po sa Amplified Classic. To glory in anything or anyone. Far be it from me. Huwag mangyari sa akin. Except, sabi ni Paul, in the cross of our Lord Jesus Christ. Ano raw pong pinagmamapuri ni Pablo? Ano lang? The finished work. The cross of our Lord Jesus Christ, the Messiah, through whom the world has been crucified to me and I to the world. Sa ating po mga buhay, may nagaganap pong pagyayabang. Sa ating po mga buhay, mga kapatid, may nangyayari pong pagmamapuri. Sa ating pong buhay, mga kapatid, may ongoing na paghahambog. Sa ating po mga buhay, may wala pong putol na pagmamataas, pero tinitiyak po natin, mga kapatid, na lahat po ng pagyayabang, lahat ng pagmamapuri, paghahambog, at pagmamataas ay tungkol lang kay Kristo at sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Amen, mga kapatid? Thank you, Lord. Amen. Sige, pagmapurin po natin si Kristo. Ipagyabang po natin ang kanyang ginawa. It is all about the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po ito, mga kapatid, yung Philippians chapter 1 verse 6 mula po sa NIV. Napaka-ingrato version. Napansin niyo? Basahin nga po natin itong NIV. Napaka-ingrato version. Being confident of this, that I, who began a good work for you, God, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yabang, no? I am confident of this, Lord, na ako, na nagpasimula ng mabuting gawa para sa iyo, tatapusin ko yan, Lord. Na ako na nagtanim ng iglesyang ito, tatapusin ko yan, Lord. Na ako na nagpatayo ng gusaling ito, tatapusin ko yan, Lord. Na ako na nagbahagi ng mabuting balita, kung kaya sa marami, kung kahit ang tawag nila sa akin ay tatay, o papa, pastor, akin lahat yan, tatapusin ko lahat yan, Lord God. I am confident. Yan po yung napaka-ingrato version ng Philippians 1:6. Gusto niyo po yung totoo? Philippians 1:6, New International Version. Being confident of this, that He, hindi na I, who began a good work in you, in me, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sino po nagpasimula, mga kapatid, ng mabuting gawa sa buhay natin? Si God. Ano po yung pinasimulan niya? Anong klase? Mabuti, masama? Mabuti. Tatapusin ba niya? Hindi ka ba niya ibibitin? Kukumpletuhin po ba niya, mga kapatid? Makakatiyak po ba tayo? Oo. Bakit sinabi na niya? Until the day of Christ Jesus. Ibig sabihin, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, tatapusin niya yung anumang sinimulan niya sa iyo. Amen, mga kapatid? Kaya nga po, noong na-born again po tayo, sinimulan na po ni God. May ginawa na po siyang mga permanenteng pagbabago sa ating spirito at permanente na po yun, hindi na po yun pwedeng baliktarin. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi, pinatawad ka na, you are declared holy, you are righteous, you are accepted in the beloved. You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ Jesus. Kompleto na ang iyong born-again spirit. Nothing is lacking. Nothing is missing. Colossians chapter 2 verse 10. You are already complete in Christ. Yun yung nangyari sa iyong born-again spirit. Pero meron kang kaluluwa composed of your mind, emotion, and will. At dala-dala mo ito ngayon habang namumuhay ka. Dito po lumalabas yung ating mga behavior, yung kilos ng ating katawan. Doon naman po tayo patuloy na binabago ni Lord. Ano ginagawa ni Lord? Kinukumpleto niya. Tinatapos po ni Lord
Tapos po, pagdating po ng araw ng Panginoon, tatapusin niya na po lahat. Sapagkat yung katawan mong yan na bumabaho, yung katawan mong yan na pag pinawisan, nagkakaanghit. Yung katawan mong yan na kapag hindi nag-toothbrush, ay bumabaho ang hininga. Yung ba kahit nag-toothbrush na mabaho pa rin. No? Yung po nangyayari sa atin. Yung katawan mo yan na kumukulubot na. Yung katawan mong yan na nanghihina na. Yung katawan mong yan na unti-unting namamatay. Hindi niyo po napapansin mga kapatid, habang tumatanda tayo, unti-unti tayo namamatay. Natakot yata yung iba. Ito naman, totoo naman po yun mga kapatid. Kala mo lakas na lakas ka. No? Kasi nung 20 ka pa, 20, 30, kahit na 40, oh, lakas mo eh. No? Kahit na nasa ilalim ka ng sikat ng araw, hindi ka Kami nga dati, nung high school kami, nagbabasketball kami, alauna eh. Nakatapak pa doon sa labas. No po? Ilang rebanse yun mga kapatid. Ilang laro. Pero ngayon, ayaw ko na sa sikat ng araw. Pupunta ako sa Bible study, nakapayong po ako. Ano po? Ano ngayon kumasabihan mo? Lalaking tao, nagpapayong. Aba, hindi. Pinoprotektahan ko yung sarili ko. Maitim na nga eh. Sabagay, wala na namang iitim. Ano? No, pero, hindi mo napansin mga kapatid, habang nagkakaedad na po tayo, meron ka ng mga nararamdaman. Dati kahit na natulog ka na nakabaluktot, okay lang, paggising mo, diretso ka na kagad. Ngayon, umupo ka lang nang hindi gumagalaw, tapos pagtayo mo, may mga tumutunog na. Nagtatawanan nga kami ni na Papa. Bakit? Kasi pag pupunta na po kami rito, pag kasakay na po si Papa, sasabihin ni Papa, ang dami na banggit. Ano po? Bakit? Kasi nga, ipupwesto mo na ngayon. Yung iyong mga katawan dapat nasa tamang pwesto. Pero salamat sa Panginoon, kahit na ganyan po tayo sa mundong ito, dahil nasa iyo si Kristo kapatid, papalitan ni Kristo ang iyong katawang panlupa. Hallelujah! At babagawin niya itong glorious body. Bakit nangako siya eh? Anong pangako niya? He who began a good work in you will carry it on to what? Completion, yung salvation, yung pagliligtas, kumpletong kaligtasan na. Hindi lamang po ng spirito mo, ng kaluluwa mo, pati ng iyong buong katawan. Anong tawag dyan mga kapatid? Na niligtas ka ng Diyos, pero wala ka namang ginawa, kundi sumampalataya lang. Biyaya. Kaya nga pinagsisigawan po namin ang biyaya ng Diyos. Hallelujah! He's going to complete it mga kapatid. Kaya kung meron po tayong nararamdaman dito, amen, no, hindi mag-pray ka na kung gusto mo na. Ikaw na mag-pray. Pag-pray ka for healing. Why? Because you have already been healed. And continue to believe it, that you are already healed. Praise God. Now, kung hindi mo na matatanggap dito yung talagang kumpletong healing at kinuha ka na ni Lord, that is complete healing. Amen mga kapatid? Bakit? Kasi yung lowly body mo na nabubulok, pinalitan na po niya. At lahat po ng mga mahal natin sa buhay, na sumampalataya kay Kristo, nasa piling na po ng Panginoon. For to be absent in the body is to be present with the Lord. Hallelujah. At kung yung mahal mo sa buhay, sige, palakpakan po natin si Lord. At kung yung mahal mo sa buhay ay sumampalataya kay Lord at ganun ka rin, magkikita kayo muli sa langit. Magulat ka. Ano po? Bakit? Sapagkat hindi na yun ang kanyang itsura. Glorified body na siya kasi. Amen? So being confident of this, let us be confident mga kapatid. Confident ka saan? Sa ginagawa mo? Hindi. That He, I am confident of this, that He, si Jesus, si God, who began a good work in you will carry it on to completion. Basahin nga po natin ito mga kapatid. It is not about what we think we have accomplished for Jesus. It is not about us. It is all about Him. Hallelujah. Pero pastor, nakaupo ko rito, nakikinig ako sa mensahe mo, di ba't gumawa nga sila ng himala? Teka, pastor. Sabi sa talata, gumagawa sila ng himala. How did they do miracles kung hindi po sila mananampalataya?
Eh, sinabi naman doon na sila po ay nag-perform ng miracles. Hindi kasi sinabi sa verse na they were trying to do miracles. Hindi. Hindi po sinabi doon sa verse, mga kapatid, na they were trying to make palayas-palayas na demonyo. Hindi yung sinabi doon na sinusubok po nila. They were actually doing it. They were performing the miracles. They were not trying to, what? Cast out demons. Hindi, talagang kinast out po nila in the name of Jesus. Huwag po natin kalimutan, mga kapatid, na masaya po ang kaaway na mag-provide po ng peking karanasan para akitin ang mga tao. May himala po ba si God? Oo. Di po ba't sa Egypt ay may himala rin yung mga nandoon sa court ni Faraon? So meron din po, mga kapatid, na peking himala. Kaya dapat po tayong maging mapanuri. Sabihin mo sa katabi mo, ingat. Lalo na, mga kapatid, kung yung mga pinapakinggan po nating mensahe, no, ay nakatuon, nakakabit sa paggawa ng himala. Magandang may himala, pero dapat tiyakin po natin na galing yan kay God. Amen? Si God ang gumagawa ng himala. Hindi po yan, mga kapatid, fake or rehearsed. Gusto ko may rehearsed na himala? Yes, meron po. Ang dami po nakakalat sa YouTube. Many years ago, naalala ko po, meron po isang evangelist, nalimutan ko na po yung pangalan pero siya po ay isang evangelist nung uso pa po, mga kapatid, yung mga tolda sa States. Siyempre, dami mga tao, yung mga tao pinasusulat, saan ka nakatira, Anthony John Omonar, nakatira sa Aguda Village, etc., etc. Ano po ang inyong sakit? May tagyawat sa ilong. May mga papel na po yun. May nakalagay na. Tapos, ito si evangelist, may in-ear. Nandoon sa loob ng kanyang tenga. Tapos, may tagadikta sa kanya. May control center. Kaya pag tumayo na po ngayon itong si evangelist at nag-preach na, etc., etc., tapos biglang aarte na po siya at sabi niyang, I feel. Galing talaga si Mempo ito, no? I feel the leading of the Holy Spirit. God is in us. May magbubulong na sa kanya. Pastor, tawagin niyo po si Anthony John Omonar. Anthony John Omonar? Ikaw naman, wala kang kamalay-malay, ako yun lang. Tapos sabihin sa'yo kung saan ka nakatira. Tapos sabihin sa'yo, may tagyawat ka sa ilong. Aarte po siyang gano'n. Ikaw naman, may tagyawat na ako sa ilong. Ayun na, tapos lalapit ka, palalapitin ka ngayon. May ganun po, mga kapatid. Rehearsed. At dahil rehearsed po, mga kapatid, di magugulat ka na lang, mapapapaniwala ka. Ang titingnan mo na ngayon, mga kapatid, yung evangelist na yun. Now, magtataka po ba tayo, mga kapatid, kung noon na wala pa po tayo kay Kristo, kung kani-kaninong albularyo tayo naglalapit? Amen? Punta po tayo sa bundok na yun. Punta po tayo sa nagpapagaling yun dati, dalawa lang ang mata nun, naging tatlo Kahit kung saan tayo pumupunta, nasaan si Jesus sa equation? Wala. Pero dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, tinanggal mo na lahat ng kayabangan mo, hindi na it's not all about you now, it is all about Him. Tungkol na po ito sa Kanya. Ano po? Kaya pansinin po natin yung sinabi ni Jesus sa Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sino lang daw po, mga kapatid, ang papasok sa kaharian ng langit, mga kapatid? The one who does the will of my Father. So tanungin natin, ano kaya yung will of the Father? Kasi yun ang mahalaga Para makapasok ako sa kaharian ng langit, kinakailangan magawa ko yung will ng Father sa langit. Dahil alam mo po natin, mga kapatid, sa verses 22 to 23, yung warning ni Lord tungkol sa boasting about our own works, nakatitiyak po tayo na wala pong kinalaman ng religious achievements sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Ano nga ang kalooban ng Diyos? Wala na pong lilinaw sa John chapter 6. Punta po tayo sa John chapter 6, 28 to 29.
para i-illustrate kung ano po yung gusto ng Ama sa atin. Tingnan mo, sabi doon. Then they asked him, what must we do? Tingnan niyo po yung mga tao. Gusto nila yung may gagawin sila. What must we do to do the works God requires? Anong tanong ng tao, mga kapatid? Tungkol saan? Works. May S? May S? Yes. Diyan po interesado ang tao. No? Sabihin mo sa akin kung ano yung mga gagawin ko. Pero ano sinagot ni Jesus? Dinala po sila ni Jesus sa English grammar. Ano bang ginawa ni Jesus? Tinanggalan niya ng S. Ang sagot ni Jesus, the work. Iba ba yung work sa works? Kasi pag works, ang dami niyan. Baka iniisip po ng mga tao, maglista si Jesus ng 10 Commandments, maglista ng mga do's and don'ts. No? Nai-imagine po natin, baka naglabas na sila ng mga notebook, tapos sila po ay magte-take down na ng notes, so that pag uwi po nila, ay magawa na po kagad nila yung kanilang dapat na gawin, so that they may do the works of the Father. Pero ang galing ni Jesus, sabi ni Jesus, stop, sandali lang. Hindi works. The work of God is this. And what is the one work of God? To believe in the one He sent. And who is the one the Father sent, whom you have to believe? Si Jesus. To enter the kingdom of heaven, believe Jesus. Kaya nga po sabi na ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ako lang ang daan. Amen, mga kapatid? Kaya nga po, it is not about our works. It is about one work. And that one work is for you to believe. Pag nanampalataya ka, sige, palapakan po natin si Lord. Pag nanampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka. At pag naligtas ka na, patuloy kang lumakad sa pananampalataya. Anong pananampalatayanan mo? Aba, yung mga benepisyo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus at muling pagkabuhay. Di ba't kadali po, mga kapatid, mga kababayan, ng relationship kay God? Tayo lang pong nagpapahirap kasi nga ang dami po nating listahan ng works. Pero sabi ni God, sabi ni Jesus, work. Binigo po sila ni Jesus. Sinabi po ni Lord, work of the Father is for them to believe. Kaya nga po, mga kapatid, ikaw ba ang sinabihan ng depart from me sa Matthew chapter 7? Hindi. Bakit? Sapagkat yung sinabihan ni Jesus doon ay hindi niya kilala. Walang relationship sa Kanya. Ikaw ay anak ng Diyos. God knows you, He possesses you, ikaw ay pag-aari ng Diyos, at hindi dadating yung panahon na sasabihan ka ni God ng depart from me. Why? Because you stay with God forever. Magkaganito na kayo ni God. Sabi ni God sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave them nor forsake them. Ano pong take away natin, mga kapatid? Because I am in Christ and He is in me, I am saved, known by God, and will enjoy an unbreakable union with Him forever. Good news, bad news? Good news. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po sa simpleng mensaheng ito, Diyos. Dalangin po namin nagbigay ng linaw sa bawat isa po sa amin. Nag-alis ng takot, nag-alis po ng kabagabaga, nag-alis ng pag-aalala, at naglagay po ng kapayapaan, katiwasayan, kagalakan, ngiti, halakhak sa amin pong mga buhay. Sapagkat meron po kaming assurance na kailanman hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Na hindi dadating ang panahon, Panginoon, na sasabihan mo kaming lumayas kayo sa aking harapan sapagkat hindi ko kayo kilala. Salamat, Panginoon, kilala niyo kami. In fact, kayo ang tumawag sa amin. Kapatid, kaibigan, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, ikaw na nakikinig sa worship online celebration, believe Jesus, sampalatayanan mo si Kristo, magtiwala ka sa tinapos niyang gawa sa krus at muling pagkabuhay. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala kay Kristo. Dito po sa loob ng kapulungan ito at maging sa mga nanonood, sabihin po natin, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat po sa inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo.
para sa akin. Pinatawad ninyo ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa inyo. Nagtitiwala sa tinapos niyong gawa sa krus. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang awa at biyaya. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Selyuhan niyo po, Panginoon, ang pag-aaral namin ng iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na mabulay-bulay namin habang kami umuuwi o pag nagkwentuhan na po kami bilang isang pamilya sa aming mga tahanan. We give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.